Okay, kumusta kayong lahat? Ngayon ay magte-test fire ako ng aking kalan na mayroong adjustable chamber. So ito lang ang kagandahan ng mayroong adjustable chamber. For example, ito yung aking nozzle. Nakita nyo masyadong mataas. Masyadong mataas siya sa ating chamber. So in-adjust ko sa pangatlong level, pangatlong slot. Yan, nasa pangatlong butas, nasa pangatlong slot siya para bumaba yung ating pinaka-kalan. Okay, so testingin natin ang performance na ito. Okay, sisindihan na natin. Nalagyan na natin ng gas. Testingin natin ang performance na ito. Hindi pa kasi masyado mainit. Iinitin muna natin na yung ating chamber, pati yung kanyang nozzle para makapag-perform siya ng maximum performance niya. Okay, so ibabalik tarin lang yung camera para mas nakikita nyo, para mas malinaw. Antayin lang natin na mag-init ang kanyang chamber at pati yung nozzle para makita natin ang performance niyan. Okay, yan lang ang kagandahan ng merong adjustable chamber. Na itataas natin, na ibababa yung buong chamber. Gaya niya, mataas ang ating nozzle. Kaya in-adjust ko hanggang sa pangatlong slot. Medyo lalakas naman ang ating blower. Okay, so nagsisimula ng maglabas ng mag-perform yung mga butas sa ibabaw. Isang klaseng nozzle pa lang yan. Tinesting ko lang kung po pwede yung nozzle na nakalitaw sa ibabaw ng chamber. Po pwede din pala. Okay, so asul na yung kanyang output. Ayan o, nagsisimula ng mag-function yung pinaka butas sa ibabaw. Okay, so subukan nating salangan yan. Tingnan natin kung anong magiging itsura ng kanyang apoy. Okay, so talagang asul na asul yung binibigay niyang apoy. Okay, kung mapapansin ninyo, nasa medyo mataas pa yung ating apoy.
yung ating nozzle, pwede pa nating i-adjust yan. So, i-adjust natin ng isang step pataas yung ating pinaka burner. Okay, so kung nakapapansin nyo, medyo mataas pa yung ating apoy. So, pwede nating itaas yung ating burner. Okay, pwedeng tanggalin muna natin yung ating tangke para ma-adjust natin maayos. Safe naman yan pagka tinanggal natin. I-adjust natin ng pataas. Okay, so na-adjust na natin ang isang step. Okay, so na-adjust natin ng isang step yung ating buong burner. Ngayon, sasalangan natin, tingnan natin yung performance. So, ayan. Medyo malapit na siya sa ating puwitan ng ating kaldero o kaserola. So maganda na yung kanyang pinaka-position. Pwede pa nating adjust pa ng isa yan kung nalalayuan kayo. Pero para sa akin okay na yan So ayan, nagpe-perform na ng maayos. Okay, so ito lang ang advantage ng merong adjustable na chamber. Kanina nasa number 3 yan, ngayon nilagay ko sa number 2. So nakikita nyo naman ang performance. Napakaganda na ng kanyang performance ngayon. Ang setting natin yan ay tamang-tama lang yung taas na yan. So ang ganda na ng performance ng apoy natin. Ayan o. Okay, so isang ano pa lang yan, isang tawag dito. Isang nozzle pa lang yung tinesting ko na yan. Tinesting ko yung mas mataas sa chamber. Pwede rin naman pala, ang ganda ng performance. Medyo bahangin nga lang dito kaya ganyan ang apoy. Kasi nasa may bintana ako. Ang ganda ng pagkakabuga ng apoy niya. Gumagana na rin yung aking ang aking automatic oil level regulator na yan, yung tangke. Ito yung version 1. Bali, gumagana na yung ating tangke. Yung kanyang pinaka oil level regulator, okay na. Tapos okay naman yung ating pagkakasaksak ng blower. Tamang-tama lang ang distansya. Okay, so yan ang level. Meron pang ilang step pababa kung gusto pa natin ibaba. At kung gusto natin itaas ang buong chamber, ayan, meron pang 2 slot. Okay, so ito ngayon ang performance ng aking kalan. Ito yung aking used oil kalan na merong detachable na chamber. Ito lang ang advantage na may detachable chamber. Nakita nyo naman kanina, mababa yung ating buong chamber. Na-adjust pa natin ng isang step. Kaya ayan, naitaas natin ng isang step pa yan. Okay, so ayos na ayos ang performance nito.
ganda ng pagkaka blue plate. Ayan, sakop na sakop yung buong yung buong kaserola. Hindi pa nakapulang setting yan. Okay, so satisfied na ako rito sa performance ng isang ito. Okay, so gumagana na yung ating oil level regulator, kaya safe nang gamitin yan. Okay, so swabing-swabe yung kanyang performance. Yan ay wala na tayong aalalahanin kasi ang kanyang supply ng langis ay constant o dire-diretso na sa sentro ko lang. Okay, so swabing-swabe yung kanyang binibigay na apoy. Pwede pang itaas ng isang level yan. May isa pa namang slot oh. Kung nabababaan kayo, pwede pang itaas yan. Okay, yan lang ang advantage ng merong adjustable na chamber. Okay, so kung mapapansin nyo, hindi na yan nakaka-item ng kaldero. Malinis na malinis yung binibigay niyang apoy. Yan, habang tumatagal, lalo lumalakas yan. First time kong ginawa itong mas mataas ang nozzle kaysa sa chamber. Mas mataas ang nozzle ng mga 1 inch. Mga 1 and 1/4 inches siguro. Ayan, mataas ang ating pinaka-nozzle sa chamber. Akala ko hindi gagana. Tinesting ko lang kung gagana ito. Pwede rin pala. Pwede rin pala yung mataas ang nozzle sa ibabaw ng burner. Okay, so may mga iba pa akong nozzle doon. So ito muna nga pinantesting ko. For the meantime, tinesting ko rin kasi ngayon ko lang mararanasan na mas mataas ang nozzle sa ibabaw ng chamber. Okay, so ayos na ayos ang performance na ito. Hindi nagbabago ang kanyang apoy. Susubukan kong hinaan ng kanyang hangin. Okay, pagka hininaan natin, nilagay natin sa kalahati, ganyan ang performance niya. So yan ang performance ng kalahati. Ayun.
nasa kalahati ang kanyang setting. Okay, kung ipo-pull natin, okay, so yan ang kanyang full. Mahangin lang dito sa lugar ko kaya ganyan na nalilipad yung yung apoy natin. Pero okay lang, hindi naman nagbabago. Ayan, lumalampas pa sa gilid yung mga apoy ng ano natin, ang kaserola. Kasi malaki kasi itong kaserola na ito eh. Kumukulo na nga eh. Ayan, blue na blue. At saka gumagana na yung mga lahat ng butas sa ibabaw. Kaya okay ang performance nito. Okay, maraming salamat sa pagsama. Sana huwag kayong bibitiw. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng mga ganitong klaseng kalan. Ito ang aking kalan na use oil stove na may version 1 na adjustable ang chamber. So abangan nyo yung susunod na version nito. Yung version 2 naman. So ito ay version 1. So ang susunod ay yung version 2. So, sana magustuhan nyo rin at sana abangan ninyo. So, maraming salamat. Sana huwag kayong magsawa sa akin channel. Okay, so sana magustuhan nyo yung performance na ito. Pwede pa namang ipa-upgrade ninyo yan kung gusto nyo gayahin. So, ang sa akin lang, may idea na tayo na pwede nating adjust yung chamber. At saka yung isa pa, yung nozzle nito, lampas ng mahigit 1 inch. Siguro 1 and 1/4 inches yun. Kasi mula sa chamber, tinas ko. So, ayan, okay naman ang performance niya. Ayos na ayos naman yung performance. Mataas yung nozzle na yan. Oh. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.